Ano yan? Kunot ang noong tanong ni Sandy nang abutin ni Laurel ang isang note mula sa isang estudyante. Hindi agad sumagot si Laurel. Binuksan ang isang pinilas na notebook at binasa ang nakasulat. Sweetheart, I went home early. Sasamahan ko si Mami paluwas ng Maynila. My father's in a seminar. Kakausapin sana kita but you're with your friends. Gonna miss you. We'll call you tomorrow evening. Ronan. She smiled meaningfully. Nag-uumapaw ang tuwa sa dibdib. Nasa itaas na ang kuya niya at hipag ay nasa ibaba pa siya at naghihintay ng tawag ni Ronan. He called her that night as he promised. Katatapos lang nitong gawin ang sasakyang in overtime. He sounded tired subalit hindi naman gustong ibaba ang telepono. Kung hindi pa siya nababaan ng kuya niya na nauulinigang may tao pa sa ibabay, hindi marahil sila magkakatapusan ng pag-uusap. Martes ay nasa bleachers sila ni Ronan, occupying both ends. At para silang lokong panakaw na nililingon ang isa't isa hanggang sa hindi ito makatiis at sumulat sa notebook. Ito mismo ang naghatid sa kanya at bumalik din pagkatapos sa kinauupuan nito. I love you. I hope we'll end up this foolish arrangement and allowed me to shout to the world that you're my girl. Napapitlag pa siya ng kuhanin ni Girlie mula sa mga kamay niya ang note. Nakibasa si Sandy. Pagkuway parehong nangunot ang mga noo. Anong ibig sabihin nito? Bakit kailangang magsabi siya sa'yo kung bakit siya umuwi ng maaga at kung saan siya pupunta? Si Sandy. Are we talking Ronan de la Serna here, guys? Si Girlie na pinaglipat-lipat ang tingin sa dalawang kaibigan. Iisang Ronan lang ang kilala ko sa campus. Wala nang iba pa, Sandy snap, waiting impatiently for Laurel to answer her questions. Humugot ng buntong hininga si Laurel. Nag-aalangang tumingin sa dalawang kaibigan. Guys, mamayang alas 5 ay 48 hours na kaming mag-on ni Ronan. She glanced at her watch. What? Bulalas ni Sandy. On? On as in mag-boyfriend? Ipinagdikit pa ni Girlie ang dalawang daliri. Tumango si Laurel at alanganing ngumiti. Halos hindi makuhang salubungin ang mga mata ni Sandy. Si Ronan, boyfriend mo? Ronan de la Serna? Manghangwi ka uli ni Girlie. But how did you meet? Tanong nito dahil hindi naman alam ang tungkol sa paraan ng pagkikilala nila ni Ronan. It's a long story, Sandy answered impatiently. I'll tell you later. Binalingan nitong muli si Laurel at sa tinig na puno ng pagkamangha at akusasyon ay, why and how? Nagkibit ng mga balikat si Laurel. Inabot ang note na nabitawan ni Sandy sa mesa at isiniksik sa bag niya. It just happened. Ganun lang. Walang nangyayari nang hindi mo ginusto, Laurel. So alright, ginusto ko. Noong Lunes ng hapon bago ako umuwi ay magkasama kaming dalawa. Pag-amin niya. You're crazy. Hindi makapaniwalang bulalas ni Sandy. Paano si Ricky? Akala ko ba'y magkasama kayo noong nakaraang Sabado ng gabi? Ano na nga palang nangyari sa date niyong iyon? Hindi mo man lang naikwento sa akin. Nothing, sagot ni Laurel. Dinala niya ako sa kanila. Nag-swimming sandali at nang dumating ang mga barkada niya ay nag-dinner and then they took me home. End of our date. Dahil sa barkada niya kaya nawala ng silbi ang date niyo? Umikot ang mga mata ni Sandy. You didn't wait for him to ask you for another date? At paano kayo nag-end up ni Rona na mag-boyfriend? Si Girlie. More on curiosity ang nasa tinig. Goodness, you're fast. She sighed. It doesn't matter how. Basta mag-boyfriend na kami at hindi ko pinagsisisihan iyon. Hindi pa. Si Sandy. Well, Ronan's very attractive and a hunk. Ani ni Girlie na umiling. Kaya lang Laurel, hindi si Ronan ang bagay sa tulad mo. He's crude and rough. You need someone who's nice. At si Ricky yun. Dugtong ni Sandy. Poor Ricky, kapag kuway umiling. Sana hindi ka nagkamali. Hindi siya sumagot. At least nasabi na niya sa dalawang tungkol sa kanila ni Ronan. At kung malalaman ng iba pa niyang kaibigan ay hindi na niya iindahin. They would soon get used to it. Huwebes ng hapon.
Bagaman nakalagay sa note na sa gabi tatawag si Ronan ay nagbabaka sakali pa rin si Laurel na pumasok ang binata. Sinadya niyang dumaan sa college area nang mag-uwian na. Pag-ikot niya sa engineering building ay nabunggo siya ng isang nagmamadaling estudyante. Bumagsak sa damuhan ang mga gamit niya. "Oops, sorry. Hindi ko... Laurel?" "Vina?" she acknowledged. Umangat ang isang kilay nito. "Si Ricky ba ang hinahanap mo? Nasa locker niya at kausap ng coach nila. Hindi ka niya pwedeng i-entertain." Umiling siya. "No, hindi si Ricky ang hinahanap ko," wika niya. Tumalong ko sa damuhan at dinampot na isa-isa ang gamit na bumagsak. Kapag kuway muling tumayo. "Sige," wika niya kay Vina at humakbang pabalik sa pinanggalingan, subalit nahagip ni Vina ang braso niya. "Sandali." Nakakunot ang noong ni Yuko niya ang kamay nitong mahigpit na nakahawak sa braso niya. Kapag kuway sinalubong ito ng tingin. "I'm warning you, Laurel. Tigilan mo si Ricky. May unawaan na kaming dalawa at nakakasagabal ka." Naningkit ang mga mata ni Laurel doon. "Bakit hindi mo kay Ricky sabihin yan?" Umismid ito. "He was just curious about you. The high school virgin princess. But he doesn't really that serious about you, Laurel. Pag nakuha niya ang gusto niya sa'yo at naglaho ang novelty ng pagiging inosente mo'y babalik si Ricky sa akin." "Hindi niya kailangang magbalik sa'yo, Vina. Dahil hindi ko siya kinukuha." Binawi niya ang braso at mabilis na iniwan ang dalaga. Matalim na tingin ang ipinupukol ni Vina kay Laurel. Inayos nito ang strap ng shoulder bag at akmang lalakad na rin patungo sa gate. Nang may mahagip ng tingin ang mga mata niya sa damuhan, niyuko niya iyon at dinampot. Napasinghap ito sa nakita, na agad na halinhan ng isang malisyosang tawa. At inisip pa man din ni Ricky na napaka-inosente mo. Ipinagyayabang ka pa sa mga barkadang siya ang unang nakahalik sa'yo, ha? Well, how could he be so foolish? My God! At si Ronan de la Serna pa. Lalong naningkit ang mga mata nito. Isa sa unang naging girlfriend ni Ronan ay half-sister nito. At nakipag-break si Ronan dito ng walang kadahi-dahilan. She hated her younger half-sister dahil paborito ng ama nila. But when she cried a river after the breakup ay naawa siya dahil sa kanya ito nagiiyak. Isang makahulugang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Vina. Now she'd have two birds in one stone. Nakalabas na ng gate si Laurel at nagpupuyos pa rin ang loob sa pagtatagpo nila ni Vina. Inis na lalong nadagdagan ng ilang minuto na siyang nakatayo ay walang pampasaherong jeepsy ang mapara. Lahat ay punuan. At nagsisimula ng umambon. Puro iyon puno. Ipinasya niyang maglakad-lakad na lang kaysa maghintay. Palingalinga siya. Umaasang may bakating jeep at hintuan siya. Hindi pa siya gaanong nakakalayo nang may humintong sasakyan sa tabi niya. Lumingon si Laurel. "Hey!" Tawag nito, the sensual lips twitch at the corner in a teasing smile. "Ronan?" Kung literal lang na lumulukso ang puso'y malamang na umalpas na iyon sa dibdib ni Laurel and she would have a hard time chasing it. "You're walking in the rain, sugar. Aren't you afraid you're gonna melt?" "But I'm starting to melt, sir. Would you be kind enough to give me a ride?" Umangat ang kilay nito. "Depende." She faked a frown. "On what, sir?" "What would be my reward?" Kunway nag-isip siya bago muling tumingin dito. "A kiss, perhaps. Would that be enough?" Kumislap ang mga mata ni Ronan. "Hop in then." Nakatawang sabi nito. Inabot ang pinto ng passenger seat at binuksan iyon. Umikot sa kabilang bahagi si Laurel at sumakay. Kasabay ng muling pagpapatakbo ni Ronan ay kinabig siya nito palapit and gave her a surprise lips, a brief kiss. "Part of my reward. Mamaya ko nahihingin ang kabuuan." He was grinning at her. Kapag kuway inabot nito ang bimpo na nasa dashboard at ibinigay sa kanya. "Don't do that again." Laurel reprimanded gently. Tinanggap ang bimpo at ipinahid sa basang mukha at braso. "Paano kung nagkabisala ka ng hawak sa manibela? Di na aksidente tayo."
Dinampi-dampi niya sa basang buhok ang bimpo. I'm a good driver. Elementary pa lang ako'y nagmamaneho na ako. Hindi nga lang sa kalye. Sa paligid ng beach namin. But you can be a distraction, sweetheart. At tama ka. Maaari tayong maaksidente. He reached for her hand and kissed the inside of her palm. Lord, I miss you so much. She sighed with pleasure. Yeah, ako rin. Tinitigan siya sandali ni Ronan. Tila tinatansya kung totoo sa loob niya ang sinabi. Then, glad to hear that. Wika nito at muling ibinalik sa daan ng pansin at nagsalitang muli nang hindi siya nililingon. 2 more days, sweetheart. Tumango si Laurel. Sandy and Girlie knew, sinabi ko sa kanila. Tumaas ang mga kilay ni Ronan. Why? That's good news. So, paano tinanggap ng mga kaibigan mong boyfriend mo ako? Were they shocked? Nagkibit siya ng mga balikat. At bago pa siya makasagot ay nag-static ang two-way radio na nakasabit sa malapit sa dashboard ng pick-up truck. Kapag kuwa'y may tinig na lumabas mula roon, kinuha iyon ni Ronan at sinagot. Pagkatapos nito makipag-usap ay muling ibinalik sa sabitan ng two-way radio. Ibaba mo na lang ako sa may gate. Wika niya nang lingunin siya ni Ronan. Pilit niyang itinatago ang pag-ahon ng sama ng loob. Kararating lang nito at hindi pa sila makapag-usap ng matagal. May hahatake na agad itong sasakyan at sa may bandang Lemery pa. Come with me, ani ni Ronan at utos iyon. Hindi ipinahihiwatig ng tinig nitong tumanggi siya. Kulang 1 oras mula rito hanggang Lemery. Hanggang anong oras ba ang curfew mo sa inyo? Tanong nito habang minamaniobra ang pick-up truck pabalik. Nagbilin ako kay Nympha na magla-library ako kapag medyo ginabi ako ng uwi at nauna sa akin sina kuya. Her heart were racing. She was afraid and excited at the same time. Good, wika nito at itinuon na ang atensyon sa manibela. The rain outside was starting to pour heavily. Nasa loob ng isang pribado at deserted beach ang sasakyang hihilahin ni Ronan. Isa iyong lumang modelong Toyota Hiace at may bangga sa likod. Ang may-ari ay isang mag-asawa na nang dumating sila ni Ronan ay ibinigay dito ang susi at sumakay na sa isang owner jeep palabas ng beach. Natili sa loob ng sasakyan si Laurel habang inaayos ni Ronan ang mga kadena upang ikabit sa sasakyan. Makalipas ang ilang sandali nagbalik sa pick-up ang binata. Walang sabi-sabing hinubad nito ang basang t-shirt at inihagis sa likod ng pick-up. Ang bimpong ibinigay sa kanya kanina ay siya ring ginamit upang tuyuin ang sarili. Wala ka bang dalang ekstrang t-shirt? Nag-aalalang tanong ni Laurel. Malakas ang ulan at malamig ang hangin at basa rin ang pantalong maong nito. I can manage. Wika nito at bahagya siyang nginitian. This is my job, Laurel. At least for another semester. I hope na ang nakikita mong ginagawa ko'y hindi nakakasira ng imahe ko sa'yo. She made a face. Matagal na pong sira ang image mo sa akin, De La Serna. If you recall, kumalat sa campus ang mga balibalita tungkol sa pagbibili mo ng kidney. Ronan laughed drily. Humarap sa kanya. Search my body, Laurel. She swallowed. Umiwas siya ng tingin at itinuon iyon sa nag-aalimpo yung hangin at ulan sa labas. Nakita ko na po iyan nung maghubad ka sa gitna ng koridor. Inabot ni Ronan ang mukha niya at iniharap dito. You believe I'm a user? Are you? She challenged. Drugs? No, but I did smoke a couple of times. Sinubukan ko. Kantsawa ng barkada. At iyon uling nahuli ka sa loob ng comfort room ng mga lalaki. He shrugged. He was suspended for 2 days sa ikalawang offense nito. Hindi dahil nahuli itong naninigarilyo. Hindi naniwala ang di na simpleng sigarilyo lang iyon. May nagsumbong dito na marijuana ang ginagamit nito. Idagdag pa ang kidney issue. Worst, ipinatawag ng din si Rigo. Inli pa no one knew his family. Isa lamang si Ronan sa karaniwang estudyante. A working student for that matter. The dean warned his father that he would be kicked out sa sandaling mapatunayang gumagamit siya ng marijuana. Nagalit si Rigo, hindi sa anak.
kundi sa din dahil sa marahas na mga salita mula rito, and challenged the school to conduct a drug test. At kapag napatunayang negative ang result, Rigo threatened that he'd sue the school for maligning his son. It didn't come to that. Humingi ng paumanhin ang dean sa papa nito. Isa iyon sa maraming pagkakataong hinangaan ni Ronan ang ama. Hindi konsentidor si Rigo. Ronan learned that from past experiences sa ibang mga pangyayari. And he knew he would pay a price kung totoo ngang gumagamit ito ng drugs. Kahit tikim. Subalit hindi agad bumubuo ng sariling konklusyon si Rigo. I trust you, son. Wika nito sa nakatiim na mga bagang at mariing pilisil ang balikat niya na muntik na siyang mapauklo. Sana'y huwag mong iwala iyan. Do you still smoke? Untag ni Laurel sa pag-iisip ng binata. Would it make a lot of difference if I do? He challenged softly. His knuckle gently brushed her face. At hindi makuhang sumagot ni Laurel. Ang atensyon niya ay natuon sa kamay nitong dumako sa likod ng ulo niya. His fingers combed her hair softly. Then his hand moved to her nape and caressed it. Napahugot ng marahang paghinga si Laurel. Nang banayad siyang hilahin ni Ronan palapit dito ay hindi siya tumutol. Hindi rin siya tumutol nang maramdaman ang isa nitong kamay na pumaikot sa katawan niya. And when he pulled her close against him, nagpaubaya siya. Ang mga kamay niya ay kusang tumaas sa hubad nitong dibdib revealing the velvety flesh. Tinipo ni Ronan ang buhok niya sa likod at banayad iyong hinila upang mapatingala siya. On instinct, she closed her eyes and waited for his lips to descend on hers. Ronan made that small animal sound as he claimed her waiting lips. Tila may tambol sa dibdib nito. Heat collected in his sex at kumalat iyon sa buong pagkalalaki nito. His senses hummed with desire. Sa loob ng nakalipas na halos 2 araw ay walang laban ang kamalayan nito kundi si Laurel. Bumaba ang kamay nito sa dibdib ng dalagita. Without warning, his hand fondled her small, beautifully rounded breast. Sa kabila ng nasa ibabaw ng blusa niya ang kamay ni Ronan, ay napasinghap ng malakas si Laurel. Tila tumatago sa uniforme niya ang init na nagbumula sa kamay nito. Ronan's hand was molding her breast as if to fit the palm of his hand. She was so excited and aroused that she wanted something even more. Kasabay din noon ay ang pag-ahon ng takot. Laurel could feel Ronan's hand running up and down her slender form. Pumailalim ang kamay nito sa likod ng blusa niya and unsnapped her bra. Pagkatapos ay lumipat ang mga kamay ni Ronan sa mga botones ng blusa niya at isa-isang tinanggal iyon, all the while kissing her sensually. His breath fell hotly on his cheek, then his lips moved down to her throat and kissed it wetly. At unti-unting bumaba pa ang labi nito hanggang sa dibdib niya. Then he spread kisses across her chest. Hindi napigil ni Laurel ang magpakawala ng isang marahang pagsigaw when his mouth took one small and pink nipple. And Laurel was torn between sensation, love and wanting to submit to him. At sa kasulok-sulukang bahagi ng isip niya ay naroon ang naging fear. But it didn't stop her hands from caressing Ronan's wet hair. At pagkatapos ay bumaba iyon sa hubad na likod nito as her finger engaged in her own discovery. Ronan, she whispered breathlessly. Tumaas ang ulo nito at muli siyang hinagkan, sa pisngi, sa ilong, sa mga mata. Then he gathered her skirt uniform and lifted it. Then his hand found her panties and laid his hand against her thighs. Ronan moaned, more vibration than sound. At nang muli itong aangkinin ng isang dibdib ni Laurel, itinaas ng dalagita ang kamay and cupped Ronan's face. What are we doing? She said, trying to control the sob that came out of her lips. Natilihan si Ronan. Tinitigan siya. Her eyes glittered with unshed tears. He groaned in disgust para sa sarili. Kinabig nito ang dalaga at niyakap ng mahigpit. Mahigpit na mahigpit that it almost cracked her ribs. Tila ba sa pamamagitan niyon ay maglalaho ang pagnanasang nasa katawan nito. His chest was heaving rapidly. His breathing uneven. Sinisikap nitong pahupain ang nag-aalab na damdamin. While Laurel sobbed softly on his chest,
May kung ilang sandaling nanatili sila sa ganoong ayos. Maliban sa ihip ng hangin at buhos ng ulan sa labas ng sasakyan, ang maririnig ay ang banayad na paghikbi ni Laurel at ang pintig ng mga puso nila. Maya-maya lumuwag ang pagkakayakap ni Ronan kay Laurel. Hinahaplos nito ang likod niya. Inaalo siya. Pagkalipas ng ilang sandali kumawala ito at idinikit ang noo sa noo niya. Pinahid ng mga daliri nito ang natitirang luha sa pisngi niya. "Sweetheart, I'm sorry. Lord, I was lost there." Wika nito. Passion still burned in his eyes. "How I want you so much, alam mo ba yon?" "I know," she whispered, "and I think I want you too. It was so deliriously delicious, Ronan. But I'm so scared." I know," he whispered. "And we couldn't do it, could we?" "No, we could not." Wika nito kasabay ng paghugot ng malalim na paghinga. Umayos ng upo at isinirang isa-isa ang butones ng blusa niya. "Kapag nangyari iyo'y wala tayong pagpipilian kundi ang magpakasal." Umiling ito. "You're not even 18 yet." Tinitigan nito ang dalagita. His thumb finger grazed her swollen lips gently. "You can send a man to destruction, sugar," he teased. Pagkatapos ay inayos ang sarili sa harap ng manibela at pinaandar iyon. Ilang sandali pa ipalabas na sila ng beach. Laurel broke the silence. "Have you done it before? With another girl?" she asked in a small voice. Ang katawan niya ay dinadaluyan pa rin ng init mula sa mga pangyayari. Ronan couldn't decide whether to laugh or reprimand her. He decided to humor it. He pulled her against him and kissed the top of her head. "It's classified, sugar. Military secret." Laurel leaned her head on his shoulder in contentment. Umaasang manatili silang ganoon. Na sana'y lumipas ang panahong sila pa ring dalawa ni Ronan. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.